Please sit down. Para sa ating scriptural reading, at yan na rin po yung ating teksto na babasahin. Ating buksan ang ating mga Biblia sa aklat ng Genesis, sa Lumang Tipan po tayo, from chapter 39 up verse 1, verse 7 hanggang verse 12. Chapter 39, verse 7 hanggang verse 12. Right? Verse 7 hanggang verse 9. Chapter 39, verse 7 hanggang verse 12. Babasahin ko po sa inyo sa Magandang Balita Biblia. Dumating ang panahon na pinagnasaan siya ng asawa ni Potiphar. Sinabi nito, "Sipingan mo ako." Verse 8, tumanggi si Jose at ang sabi, "Panatag po ang kalooban ng aking Panginoon sapagkat ako'y narito." Ginawa niya akong katiwala. Verse 9, at ipinamahala niya sa akin ang lahat sa bahay na ito, maliban sa inyo na kanyang asawa. Hindi ko po magagawa ang ganyang kalaking kataksilan at pagkakasala sa Diyos. Verse 10, hindi pinapansin ni Jose ang babae kahit araw-araw itong nakikiusap na sumiping sa kanya. Verse 11, ngunit isang araw nasa bahay si Jose upang gampanan ang kanyang tungkulin. Nagkataong wala roon ang ibang mga utusan. Verse 12, walang ano-ano'y hinablot ng babae ang kanyang balabal at sinabi, "Halika't sipingan muna ako." Patakbo siyang lumabas, ngunit naiwan ang kanyang balabal sa babae. Purihin po ang Diyos sa pagbasa ng kanyang banal na salita. Okay. Manalangin po tayo bago po tayo mag-umpisa sa ating pangangaral. Aming Diyos, muli kami po nagpapasalamat sa salita mo na aming natungayan. Muli po ang katotohanan po nito, ang siyang magbubukas muli sa amin upang maging matibay at patuloy na maglingkod po sa inyo bilang mga Kristiyano, bilang mga anak mo po Diyos. Kaya sa pagkakataon po nito ay muli po namin inihingi ang tulong ng banal na Espiritu na siyang magbigay po sa amin ng kaliwanagan po nito. Kaya again Lord, maraming salamat po at pagpalain po ang iyong salita. Ito po aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Mga kapatid, sa mensaheng ito ay nakita po natin ang isang binata o isang tao na sa katawan po ni Joseph. It is a young man na kung saan ay malayo sa kanila dahil sa nangyayari. Because siya ay pinagkanulo ng kanyang mga kapatid. At of course, binenta po siya bilang alipin. And sa pagkakataon pong ito, sa kanyang napuntahan, ay nakita po natin na siya po ay naging lingkod. Naglilingkod po siya sa tahanan po ni Potiphar sa bansang Ehipto. No? Doon po napunta si Joseph. Kaya sa kanyang kalalagayan na kahit siya ay nagdurusa, marami po siyang kinakaharap, nakita po natin na ang Lord ay kasama pa rin po niya. Kasama pa rin po niya ang Panginoon. Tandaan po natin mga kapatid, ang sitwasyon ni Joseph ay dumating ang isang malaking pagsubok. At ito ay maaaring sa ordinaryong Kristiyano, of course, I mean,
kapag batang Kristiyano, maaring siya ay masilo sa ganitong patibong o ma-entice po siya sa ganitong adversity o problema. Kaya dito sa ating binasa, we saw a record at maliwanag na ipinapakita ng Biblia ng isang alimbawa kung paano ang isang godly man o isang maka-Diyos na tao o Kristiyano ay paano niya ma-resist ang mga ganitong klase ng tentasyon na dumarating sa kanyang buhay. So, tandaan po natin mga kapatid, hindi lamang po ito storya, kundi ito ay isang pattern, right, for holiness. Isa itong paraan para lalo pang maging banal o magiging holy ang isang Kristiyano. Kaya ating tignan kung ano ang nagiging konteksto po nito, kung ano po ang laman po nito. At alam naman po natin na si Joseph ay nakatira po doon sa bahay po ni Potiphar na kung saan ay nasa kanya ang pabor. Parang Kristiyano, no? Lahat ng pabor ay nasa iyo ay galing sa Diyos. Right? So it means si Joseph ay pinagkakatiwalaan po siya. Siya ay talagang pinagpala. And higit sa lahat ay talagang naging successful. Okay? Pero tandaan po natin mga kapatid, hindi mapupunta sa iyo ito, hindi may bibigay sa iyo ito na walang pagsubok o any testing, no, na mangyari sa buhay ng isang Kristiyano. Kaya dito makikita po natin ang isang kaaway o isang demonyo. Madalas tinitignan niya, hinahanap niya kung ano yung pinakamahina. Okay? He is looking for your weakest moment. Tandaan po natin. Yun lagi ang kanyang hinahanap sa atin. Hindi kung saan ay ikaw ay malakas. Kaya dapat tayo laging malakas, no, sa Panginoon. Kasi yun po yung point, yung panahon, kapag mahina po tayo, dyan po tayo pinapasok. That's why maraming mga Kristiyano na bumabagsak because of that. No? Maaaring nakalimutan, hindi niya na ni-utilize yung ibinigay ng Diyos, a pattern to become holy. Yun yung nakalimutan. Kaya maraming bumabagsak. Kaya yan po ang tinitingnan ng kaaway sa mga Kristiyano. Now, ating tignan ang verse 7 hanggang verse 10, yung persistent, yung patuloy ng pagsubok na dumarating sa isang Kristiyano, the allurement of temptation, no? Yung persistent, yung pagpupilit na ikaw ay bumigay. Yan po talaga ang ginagawa ng kaaway. Lalo na kapag alam niya na isa kang ginagamit, no, sa loob ng simbahan. At madalas ganyan po ang nangyari. Right? Sabi po ng verse 7, and after a time, his master, yung kanyang si Potiphar, yung wife, cast her eyes on Joseph. Okay? Imagine, yung babae, day after day, ay laging sinasabihan si Joseph, ano na? Ano pang ginagawa mo dyan? Tatayo ka na lang bang ganyan? Maaring gano'n ang usapan. No? Dahil maaring from time to time, ay alam naman po natin, ang tukso, ang pagsubok, yan lagi ang pangyayari. Right? Yung salitang cast,
her eyes, no? Ibig lang sabihin, hindi ito accidental na nakita mo ang isang bagay. No? It is a deliberately. Yung sabihin, talagang hindi mo siya iniwan. No? Yung pag may nakita ka, wow, ganda nun. Hindi mo naaalisin yung paningin mo. May iba kasi yung accident na pag ganyan mo, nakita mo lang din, aalis ka na. Di ba? So, ganun po yun. Yung ibig sabihin po nun. It was a delivery. No? Tandaan po natin, hindi lang po ito one time na nangyari. Okay? Tawag dito, hindi lang ito one time na temptasyon na nangyari. It was relentless. Pabalik-balik. No? Ibig sabihin, talagang desidido na ikaw ay tuksuhin, pabagsakin bilang isang Kristiyano. Imagine, day after day, araw-araw, ibig sabihin. So it means, this temptation or pagsubok of 10 times. Madalas, paulit-ulit, and of course, persistently. That's why ang kasalanan na hindi talaga bumibigay po yan easily. No? Hanggat maaari, babantayan ka niyan. Sin does not give up easily. Right? Kaya pag-aralan po natin dahil bilang Kristiyano, kahit ikaw ay matagal na, ay we are subject to temptation. No? Kaya dapat aralin po natin kung ano po ang likas ng tukso o pagsubok na meron po nito. Tandaan po natin, kapag isang temptation, of course, it appeals in flesh, no? Titirahin niya talaga yung katawan mo, lalo na kapag ang temptation is sexual, no? Ang titirahin po niyan, yung laman. No? Ipapakita niya kung ano ang magiging kahinatnan nun. Ipapakita niya how you accept it, kung paano mo i-resist. So, pag pinakita niya, kung tatanggapin mo, ipapalasap niya kung paano ang magiging consequences po nito. So, it disguised as a pleasure. Diba? Pleasure po kasi ang tinitignan po doon. Okay? Kaya paulit-ulit, pinipilit, it pressures through repetition. Tandaan po natin si Joseph, he is a young man. No? Mapusok po ito. Batang lalaki po ito. Okay? Nag-iisa pa siya. Kaya mahirap nag-iisang Kristiyano. No? Kaya kailangan mong magiging may kasama. No? Okay? So, sa kanyang kalalagayan, of course, malayo po siya sa pananagutan. Okay? Nasa position po siya na kung saan ay walang nakakalam, kundi sila-sila lang. Right? Pero ganun pa man, temptation always knocking. Laging kumakatok po yun. Kumakatok. Gumaganon lagi sa pintuan. Knocking and knocking. Yan po yun, mga kapatid. Kaya tandaan po natin, yan po yung likas po niyan. No? Yan ang likas ng temptasyon sa buhay po natin. Either you are a young Christian or a old Christian. Ganun talaga ang nature ng temptasyon. Parang ano po yan eh. Parang alon na laging bumabagsak sa pangpang. Di ba? Nakakita na kayo ng alon? Na laging bumabagsak po sa pangpang. Okay? Kaya katulad din po yan ng temptasyon. Does not stop after one crush. Okay? Kung nabigo siya, uulitin-ulit po niyan. Okay? It keeps returning. Pabalik-balik. Okay? Na umaasa na masira yung resistance mo. Yung tibay mo. Yung paninindigan mo. Pababalik-balikin po yan hanggang sa bumagsak. Kaya dapat maintindihan ng mananampalataya. Ang temptasyon naman, hindi naman yan kasalanan. Yeah. Temptation is not a sin.
Pero kapag ini-entertain natin po ito ay mapanganib. It is a dangerous. Kaya kapag ikaw ay exposed o repeated exposure, okay, kailangan mo ng lakas to resist. Kailangan mo ng strength, resistant. Okay? Hindi mo kailangan ng relaxation, vigilance, relaxation. Yung vigilance, yung wala, kayang-kaya yan. Hindi yan darating sa akin. Okay? Huwag mong sabihin na kahapon, na-resist ko yan. Ha? Kaya malakas na ako. No. Huwag mong sabihin, kahapon, napigilan ko yan, so I am safe now. Hindi pwede po yan. Dahil alam naman po natin, ang tukso o temptation, it is persistent. Patuloy at nagpupumilit po yan. Hindi titigil yan. Kaya we must be vigilant. Kailangan maagap po tayo, magiging aware po tayo. Okay? Now, in verse 9, there is a principle. Okay? Na magiging sagot to continue para magpatuloy po tayo sa buhay ng kabanalan. There is a principle. Ano yung principle na dito? In verse 8, sabi po dito, he refused. Di ba? Umayaw si Joseph. Okay? Alam na po natin na si Joseph did not hesitate. Hindi siya nagdalawang isip. Okay? Hindi siya nagdalawang isip. Hindi siya naglaro ang kanyang isipan. He did not flirt sin. Di ba? Hindi siya, tignan ko muna kung ano yung magiging consequence po nito. Di ba? So it means he did not entertain. Hindi niya in-entertain sa isipan niya. Talagang blinak out niya. Kaya nga he refused. Okay? Ano ang kanyang naging dahilan? Ano ang kanyang reasoning? Makikita po natin, no? Kung ano ang kanyang reasoning. Ang reasoning po niya, yung kanyang loyalty to his master. Yung kanyang katapatan sa kanyang master. Sabi po ni Joseph, he has put everything that he has in my charge. No? Pinagkatiwala lahat sa kanya. Dahil of course, mapagkakatiwalaan ang taong ito. Anong nakita po ni Joseph po doon? He recognized trust. Alam niya, no? Tinignan niya kung ano ang sabihin ng pagtitiwala. Okay? Tandaan po natin, to sin would be betrayal. Kapag nagkasala, talagang binitray mo yung master mo. Ano pa yung kanyang mga reasoning? He respect boundaries. Nirespeto niya yung pagitan, yung boundaries. Ano sabi niya? Nor has he kept back anything from me except you. No, lahat pinagkatiwala sa akin, ha? Lahat yan, nakikita mo. Pero ikaw, hindi ka pinagkatiwala sa akin ng asawa mo. No? Yun yung mga reasoning niya. Okay? Nakita ni Joseph ang kanyang limitasyon. His lawful limits. Yeah? Bawal yun Sa kanila, bawal yun. Okay? He saw his limits. Nakita niya ang kanyang limitasyon. No? Kaya tandaan po natin, ang kasalanan ay laging nag-uumpisa kapag nireject po natin yung ibinigay ng Diyos na boundary. Yeah? Pag binigyan tayo ng boundaries ng Diyos at iginalang natin po yun, hindi tayo makakatawid. So it means, alam ni Joseph yung boundary. Right? Alam niya, maaaring kabisado niya siguro yung Ten Commandments. No? Pangatlong rason na bakit
na pagtagumpayan po ni Joseph po ito, yung kanyang paggalang sa Diyos. Yung reverence po niya sa Diyos. Sabi po niya, how then can I do this great wickedness and sins against God? Ito yung pinaka-climax. Yun, sa tao lang, pwede mong baliin dahil tao lang naman yun di ba? Pero dito, ang Diyos na ang nakasalalay po dito. Kaya bilang Kristiyano, kung ito ang ating nasa isipan, always ay talagang hindi natin o magawang magkasala sa harapan ng Diyos. Okay? How can I do? Malaking kasalanan po ito dahil sa kanila, sa kanilang batas. Pinapatay, binabato kapag nasangkot ka sa ganitong kasalanan. Kaya this is the climax. Okay? Hindi na nakatwiran si Joseph. Teka muna, baka mahuli ako ng asawa mo. Di ba? Hindi niya na kinatwiran po yun. Okay? Kasi pag nahuli ako, malamang yari ako. Masisira ang aking career. It ruin my career. Pero ang kanyang sagot na diretso, this is sin against God. Kasalanan ito sa Diyos. Okay? Kaya naintindihan ni Joseph ang kasalanan. Sana maintindihan po natin na ang kasalanan is not merely horizontal against people. Kasalanan, kung ganoon palang tingin po natin, ay napakababaw. Kundi ito ay isang ultimate against God. It is a vertical against God. Diretso sa Diyos na ito ay magiging kasalanan. Bakit? Alam mo, kahit private na ginawa ito, o private na gagawin mo ito, nakikita yan ng Diyos. Kahit walang nakikita pa rin ng Diyos po yan. Di ba? Ganyan ang nangyari kay David doon sa Psalms chapter 51 verse 4. Nung siya ay nagkasala, pero nung natauhan po siya, ay sabi po niya, I sin against you. Sa Diyos daw siya nagkasala. Kaya maaari ito yung pananaw, maaari ito yung nasa isip ni Joseph. Baka ito yung kanyang pinamumuhay. Kaya bago pumasok ang anumang pagsubok o tentasyon sa sarili po natin, tandaan po natin, sa isipan pa lang, kailangan talunin mo na. Kaya natatalo ang tentasyon sa isipan pa lang. Doon mo pa lang papatayin. Okay? Of course, kung Kristiyano ka, meron kang clear conviction, di ba? Clear conviction means bawal ito. Magkakasala ako sa Diyos. Okay? Meron kang clear conscience. Meron kang malinaw na konsensya. At meron kang pananaw sa Diyos. Meron kang God-centered worldview. Lahat po ito ay magiging katuwang. Pero kung turing mo ang kasalanan na isang simple lang, it is a shallow, right? Yung resistance mo, mahina po yan. Di ba? Uy, kasalanan lang yan. Di ba? Hindi naman nakikita ng mga kapatid. Okay lang. So, it means, shallow yung pagturing mo sa kasalanan. Mahina ang resistance po natin. Kaya sometimes, tanungin din po natin ang ating mga sarili. Ano ba ang pagtingin po natin sa mga kasalanan? Baka ito ay inconvenience lang, right? O kasi ang inconvenience kapag nakagawa ka ng kasalanan, parang hindi ka mapakali, no? Doon natitigil, hindi ka mapakali. Pero kung ang tingin mo, offense, okay?
against God, against Holy God, ay malaki ang resistance mo. Now, in verse 10 to 12, merong practical. Of course, kailangan na natin practical dito. Hindi pa pwede sasabihin po natin na tawag nito, depende sa banal na espiritu. According. Right? Nandyan yung banal na espiritu na magsasabi, magkukondict po sa atin na bawal po yan. Di ba? Ibig sabihin, hanggang doon na lang? Hindi. Okay? So, we must adopt the practical avoidance of sin. Kapatid, in verse 10, sabi po doon, ay hindi po nakinig. He didn't listen. Okay? To lie beside her or to be with her. Hindi siya nakinig na makisiping sa kanya at makisama sa kanya. Anong nangyari? Tumakas siya. Naiwan pa nga niya yung kanyang cloak. Di ba? He left his garment. Naiwan niya. Sabi po ng text po natin. He left his garment and fled. Sabi po ng verse 12. Okay? Si Joseph, hindi lang po niya internally ni-resist yung tuksong pong yun. Anong ginawa niya? Agad-agad, he acted decisively, di ba? Talagang umakto siya kagad. Kumilos siya kagad. Right? He acted decisively. Okay? Ano yung mga practical na dapat natin makita to avoid this kind of sin? Una, he refused. Okay? Proximity. Ibig sabihin, malapitan. Sabi niya, not to be with her. Yeah? Kumbaga sa yung mga bagay na magpapalaki sa problema ay kanya nang naharang. He avoid. Pinigilan niya na yung sitwasyon na kung saan ang mga bagay na ito, ang mga pagsubok, ang mga tentasyon na ito, baka lumago. Di ba? Kasi kung nagkataon, sumama siya. Kahit sa pintuan lang yun, yun na yun, yung paraan, di ba? One step na lang para makapasok po siya, pero hindi siya sumama. So, meron po siyang ginawa para lang mapigilan yung init, yung paglago ng tentasyon po ito. Kaya hindi lang sapat yung sasabihin mo, no. Okay? Hindi lang sapat po yun. Tandaan po natin, hindi lang sapat na hindi pwede. Kailangan umalis ka. Yan po yung ginawa ni Joseph. He is staying away. Lumayo po siya. Hindi po siya nanatili po doon. Doon pa lang, mga kapatid, ay talagang ini-request niya. Hindi pwede. Right? Kumbaga sa ay inayawan niya na makompromiso po siya. He refused compromise. Di ba? Kaya nga hindi siya na nakinig Hindi na siya nakinig kasi baka mamaya pangakuan pa siya. Magkaroon pa ng kompromiso. So, kaya hindi na siya nakinig. Kasi ang tentasyon, tandaan po natin, nag-uumpisa lagi iyan sa pag-uusap. Nag-uumpisa lagi sa dalawa na nag-uusap. It always begins with conversation. So, anong ginawa ni Joseph? Isinarado kaagad yung pintuan. He closed the door. Right? Immediately. Bago musbong o lumaki o magbunga, agad-agad
ay sinarado niya na ang pintuan ng pag-uusap. Ang pintuan, baka ikaw ay madala nito. Lahat ng paraan para siya ay bumigay, isinarado niya. Kaya dapat po nating practicein when it comes. Kung halimbawa dumating po sa atin ang mga bagay pong ito, we must practice immediate escape. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Sometimes ganyan po ang nangyayari sa mga Kristiyano, kahit hindi Kristiyano. No? Walang pagsisikap na iwanan. That's why Joseph, he fled. Diba? Lumayo po siya. Baka lumipad pa nga. He fled. Okay, kumaripas po siya ng takbo. Di ba? Hindi siya dahan-dahan. Baka kasi pag dahan-dahan, ibig sabihin, meron pa siyang something na naagaw pa siya na gusto niyang mangyari. He fled. Ibig sabihin, hindi na siya lumakad, kundi talagang kumaripas po ng takbo. Baka siya ay sa bilis. Walang delay na nangyari. There's no delay. Di ba? Makikita po natin. Biglang sabihin, he ran. Di ba? Tumakbo siya. Kaya ang masabi po ng 1 Corinthians chapter 6, verse 18, flee immorality. No? Kaya yun po yung utos. Mga kapatid, mas maigi ng maiwanan ang yung garment. Di baling maiwan yung cloak mo. Right? Than your character. Di baling mawala yung mga gamit mo, wag lang masira ang iyong character, yung abilidad mo bilang isang Kristiyano. Kaya sabi po ng text po natin, Joseph left his garment behind. Ano ang aral na makikita natin po dito? Sometimes, obedience, it costs a lot. Di ba? Ang pagsunod talagang may kabayaran. Okay? Ano ang kabayaran po nito? Reputasyon. Di ba? Yung position mo, kapag sumunod ka, ay nakasalalay ang position mo, saan man, banda, meron ka nito. Diba? Yung reputasyon mo. Ito yung mga kabayaran kapag sumunod ka sa tama o sa pananaw ng Biblia. Hindi lamang po yun, mga kapatid, pati yung comfort mawawala din sa iyo kapag sumunod ka sa Diyos. Di ba? Yung, di bali nang mawala yung gamit na yan, wag lang mawala ang aking karakter. Di ba? Mawala na yan, wag lang ang aking karakter bilang isang Kristiyano o sino man. Kaya kung titimbangin po natin, right? Mawala na lahat. Basta hindi ako masira sa harapan ng tao at sa harapan ng Diyos. Yun yung kaisipan na meron si Joseph. Yan din dapat kaisipan na meron tayo. Kaya as a partial application, tandaan po natin, practical holiness requires, of course, we desire. Di ba? Yun po yung desire po natin. That's why we use, no? Ginagamit natin lahat ang mga kasangkapan ng Diyos na binigay natin sa atin para magiging banal po tayo, magiging holy po tayo, di ba?
Kaya tayo ay nagsusumikap at yan po yung ninanais po natin at yan po yung purpose din po ng Diyos sa bawat isa po sa atin. To become like Christ, maging kamukha ni Christ. Okay? That's why it requires avoiding compromising environments. Umalis ka sa mga bagay na magkakaroon ng compromise. Tingnan mo, baka makompromise po tayo sa buhay po natin bilang mga Kristiyano. Isang hamon lagi. Di ba? Andiyan dyan lagi yung kompromiso. Na sometimes bumibigay po tayo. Pinukompromiso po natin ang ating buhay Kristiyano. Kaya, pag ganyan, putulin po natin. We have to cut off all sinful conversation. Putulin po natin po yun para hindi tayo mapunta sa compromising. Okay? Pag nasa oras ka naman ng tentasyon, we have to flee. Parang ginawa ni Joseph, Hiram, tumakbo siya. No? Without delay. Kasi pag delay, delikado po yun. That's why nakita ni Joseph po ito. Huwag mong isipin na mas malakas ka sa kasalanan. Huwag mong isipin na mas matalino ka sa kasalanan. Right? Baka hindi mo makayanan. Tandaan po natin. Si Joseph, sa kanyang kwento, dito sa verse na ating binasa, ito ay nagbibigay po sa atin na ang sangkabanalan, ang sangkadalisayan ng buhay Kristiyano, hindi ito aksidente, mga kapatid. This is not an accidental. Intentional po ito. We have to pursue. Gawin po natin. Hindi yung aksidente na ito, banal na ito. After the moment na siya ay naging Kristiyano, no, there is a process, there is a continuous process in holiness, in sanctification. Kaya intentional po ito. No? Ginagawa po ito. We have to mortify sin. Kailangan patayin po natin ito magmula sa tentasyon patungo sa kasalanan. Dahil alam po natin, sa ating kinalalagyan, Kristiyano ka man, punong-puno tayo ng mga bagay. We feel immorality. Okay? That's why believers, tinatawagan ng mga Kristiyano to stand firm. Tumayo sa kanyang pananampalataya. Stand firm in the truth. Bakit? Kasi ito yung totoo, mga kapatid. Ang pagsubok o tentasyon ay malakas po yan. Persistent po yan. Nagpupumilit po yan. Kaya ang panawagan po sa atin, be vigilant. Maging matalino po tayo. Right? Dahil ang katwiran ay isang prinsipyo, right, na ipinamumuhay ng Kristiyano. Pero maiwasan po ito, lagi mong isipin kung ano ang sinasabi ng Biblia. Dahil ito, namumuhay po tayo sa prinsipyo ng Biblia. That's why we think biblically. Kailangan lagi nating iniisip ang Biblia. Tandaan po natin, holiness is practical. Kaya dapat umakto po tayo agad-agad. We must act decisively. Kailangan decision mo. Mag-decide ka. Ayaw mo, yan ang decision. Malis ka na. Huwag ka nang makipag-kompronta. Huwag ka nang makipag-usap pa. Right? Pero pinakahuli,
si Joseph ay dinadala po tayo, pinupunto po tayo. Okay? Bagamat nakayanan po ni Joseph po ito, dahil of course, lumaki po siya sa buhay may Diyos. Alam naman po natin kung saan nanggaling si Joseph, di ba? Kaya he lived principle. Alam niya kung ano yung tama at mali. Right? Alam niya kung ano yung dapat po niyang gawin. Alam niya kung paano niya ipamuhay. Sa sarili niya po niya. Pero tayo, tinuturuan po tayo na higit pa ang dapat po nating asahan. Kaya he pointed us to the greater one, kundi ang Panginoong Hesus. Dinadala po tayo. Okay? Paano natin malalaman na tayo ay dinadala kay Kristo? Now, tingnan po natin. Si Joseph ay niresist niya ang temptation na dumating sa kanya. Ang Panginoon naman natin, He did it perfectly. Di ba? Napagtagumpayan niya yung temptation. Okay? Tempted in all points, yet without sin. Yan po yung Panginoon po natin. Okay? Kaya nga sumunod. Si Joseph sumunod. Okay? Ang ating Panginoon sumunod kahit sa kamatayan. Okay? Bagamat si Joseph, tao lang, there is a tendency na bumigay po siya. At tayo din, no? May tendency din tayo na bumigay. Pero tandaan po natin, ang Panginoon po natin ay napagtagumpayan niya po ang mga bagay pong ito. No? Christ succeeded. Kaya anong aral, lesson na makuha po natin po dito? Our hope is not in our resistance. Okay? Hindi tayo mananangan sa ating kalakasan to resist any temptation. But our hope is in His righteousness, na sa katwiran ni Kristo. Okay? Nasa Kanya ang ating pag-asa para mapagtagumpayan po natin ang mga temptasyon. Aplikasyon, guard your heart daily. Bantayan po natin ang ating mga puso. Kasi ang puso po natin talagang masama po yan. We must guard our heart daily. Strengthen our conviction biblically. Lakasan po natin yung conviction mo. Ano ba conviction po natin? Kapag mahina ang pasok ng Biblia o salita ng Diyos sa puso mo, ay kailangan mapunan po yan ng mga prinsipyo o conviction ng Bible. Ano yung conviction mo? Tulad ni Joseph, it is against God. Bawal sa Diyos po ito, kasalanan sa Diyos po ito. So, ganun din po tayo. Kasalanan sa Diyos po ito, magkakasala ako sa Diyos. Malulungkot ang banal na Espiritu. Okay? Flee temptation immediately. Iwanan natin agad-agad. Tandaan po natin, dapat po nating isipin na ang kadalisayan ay hindi napapatunayan sa publiko. Ibig sabihin, yung hindi isa ka lang. Diba? Wala naman na okay, hindi ko naman alam na talagang banal ka eh. Hindi ko alam kung anong ginagawa mo. Diba? So we cannot prove na ikaw ay pure in public. Pero mapapatunayan ko ito in private. Di ba?
Kasi pag in private, talagang nakikita yung kabanalan mo, yung purity mo, of course, lalabas po yan. Makikita nila po yan. Diba? Kasi alam natin, walang nakatingin. Okay? Pero tandaan po natin mga kapatid, God, siya lagi ang nanonood sa atin. Di ba? Kaya ang hamon sa bawat isa po sa atin, sana maging katulad po tayo ni Joseph, na kung saan ay sinabi po niya, how can I do this great wickedness and sin against God? Paano ko ito magagawa? Ang kasalanan malaki. Okay? Kontra sa Diyos. Diba? Paano ko magagawa ito? Sa kabutihan na ginawa ni Kristo sa akin. Paano ko mapagtataksilan like Joseph? Hindi nawala yung kanyang loyalty sa kanyang master. Like our master. Sana masabi po natin po ito bilang panangga, bilang pangpigil to avoid how can I do this great wickedness and sin against God. Nalagay na tayo. Aming Diyos, maraming salamat po muli sa mensahe, sa salita mo na aming nakita, natunghayan sa hapon po. Salamat po sapagkat patuloy na pinipreserve mo ang iyong mga tao. Hindi mangyayari ang preservation pong ito kung wala po kaming gagawin. Wala po kaming ginagawa para labanan man ang mga bagay na makakasira sa buhay namin bilang mga Kristiyano. Kaya salamat po sapagkat ibinukas po ninyo ang mga prinsipyo pong ito. Ibinigay po niyo si Joseph bilang sample na dapat po naming tularan po, Panginoon. Alam po niyo, Lord, ang aming desire, ang aming goal. Dahil ito yung kadahilanan mo, ito yung purpose mo, Panginoon, na magiging kamukha kami ng aming Panginoon. Kaya patuloy, pilit na ibinubukas, isinasampal po ninyo sa amin ang mga bagay na dapat naming gawin. At patuloy, O Diyos, na tinatawag niyo kami, na tumayo po kami, lumakad po kami ng iyong kalooban. Tumayo po kami sa mga katotohanan na tangan-tangan po namin. Kaya Panginoon, alam po ninyo, Diyos, ang puso po namin. Bigyan ka namin ng karangalan. Gusto po namin mag-glorify ka. Alam po niyo yun. Salamat po sapagkat ibinukas niyo po sa amin sa akin kung paano yung mga practical ways na dapat po namin gawin para mananatili po kami na dalisay, maging wagas sa gitna ng mga bagay na ito, sa gitna ng mga pagsubok o tentasyon sa buhay po namin. Okay, Lord, maraming salamat po. At salamat po sa pakinaman na aming natanggap. Kung aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen.